Sa tuwing naririnig natin ang American Dream, kadalasan iniisip natin na ito ang kwento ng isang tao na nagsimula sa wala, tapos unti-unting umangat at naging matagumpay. Pero paano nga ba nangyayari yun? Pwede ba itong mangyari sa kahit sino, lalo na sa ating mga kapwa Filipino na nagtatrabaho sa ibang bansa? Minsan, ang mga kwento ng mga Filipino sa Amerika ay hindi lang basta tungkol sa pag-akyat sa kanilang tagumpay. Ang iba ay hindi lang basta nagtagumpay kundi pumuno pa sila ng isang buong industriya. Pero paano nila ito nagawa? Ano nga ba ang sikreto sa likod ng kanilang tagumpay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang mga Filipino sa Amerika ay hindi lang basta nagtatrabaho, kundi nagtutulungan at patuloy na umaangat. Sa kasalukuyan, ang mga Filipino ang ika-4 na pinakamalaking grupo ng mga imigrante sa Estados Unidos. Aabot sa 4.6 na milyong Filipino ang naninirahan sa Amerika ngayon at ang mga Filipino rin ang pangalawa sa pinakamataas ang kita sa mga Asian American na may average income na $106,400 kada pamilya. Marami sa kanila ay dumating sa Amerika na may bit-bit na mga pangarap at mga pagsubok. Hindi madaling magtamo ng tagumpay, ngunit sa bawat Filipino na nagpunyagi ay may kwento ng tapang, hirap at pag-asa. Isang halimbawa na lamang dito ay si Josephine Santiago Bond na isang Filipino engineer sa NASA. Mula sa Antipolo, nagsimula siya bilang isang batang nagnanais lang makamit ang mas mataas na pangarap. Matapos niyang mag-aral sa Philippine Science High School at magtapos ng Electronics Engineering sa University of the Philippines, umalis siya patungong Amerika para maghanap ng mas magandang oportunidad. Sa loob ng 3 taon, nakapasok siya sa NASA at naging bahagi ng mga makasaysayang misyon ng ahensya tulad ng paghahanap ng tubig sa buwan. Ngayon, siya na ang namumuno sa isang malaking team ng mga engineers sa NASA. Ipinakita ni Josephine na hindi hadlang ang pinagmulan o mga pagsubok sa buhay upang makarating sa tuktok. Ang kanyang estimated net worth ngayon ay nasa $8 million. Isang magandang halimbawa pa ng Filipino na nagtagumpay sa ibang industriya ay si Monique Lulier na isang fashion designer mula sa Cebu. Nang magpunta siya sa Los Angeles, hindi lang siya nakipagtulungan para magtagumpay, kundi nagbigay rin siya ng bagong anyo sa industriya ng bridal fashion. Siya at ang kanyang asawa ay nagtatag ng isang fashion company at ngayon, ang kanyang mga bridal gowns ay kinikilala na ng mga sikat na personalidad tulad ni Britney Spears, Reese Witherspoon at Taylor Swift. Bukod sa wedding gowns, ang kanyang brand ay nag-aalok na rin ng mga ready-to-wear na damit, pabango at mga gamit sa bahay. Isang Filipino na hindi lang basta nakilala sa Amerika, kundi nagbigay rin ng bagong dimensyon sa fashion industry sa buong mundo. Ngunit ano ba ang tunay na sikreto sa likod ng mga kwentong ito? Hindi lang ito basta sipag at tiyaga. Kasama rin dito ang malalim na pagnanasa na magtagumpay, ang tapang na hindi magpatalo sa mga pagsubok at ang lakas ng loob na makipagsapalaran kahit saan man. Ngayon, kilalanin naman natin si Juan Ling Martel na isang Filipino-Chinese na babae na nanggaling sa Maynila at ngayon ay isa na sa mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo. Hindi lang siya basta negosyante, kundi isang global executive at investor na may malalim na karanasan. Si Juan Ling ay nagtapos ng double degree sa Business Administration at Accountancy mula sa University of the Philippines, Diliman at MBA mula sa University of Minnesota. Nagsimula siya sa mga malalaking kumpanya tulad ng Borden Foods at Nestle at naging Executive Vice President at CFO ng Walmart International. Sa ngayon, siya ay isa sa mga nagtatag ng Bain, isang private equity firm sa Boston na may $3.3 billion assets. Hindi lang yan, siya rin ay miyembro ng mga board ng mga kilalang kumpanya tulad ng Alibaba, Uber at Stellantis. Ipinapakita ni Juan Ling Martel na ang isang Filipino ay pwede ring makipagsabayan sa mga pinakamalalaking decision makers sa mundo at magtayo ng mga imperyo sa global na antas. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $50 milyong. Isa pang Filipino na hindi nagpahuli sa industriya ng teknolohiya ay si Sheila Lirio Marelo na isang tech entrepreneur at investor.
Si Sheila ay ipinanganak sa Pilipinas at pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Brent International School sa Baguio ay nagpunta siya sa Amerika upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Nagtapos siya ng Economics sa Mount Holyoke College at nag-aral pa ng MBA at Juris Doctor sa Harvard University. Pagkatapos ng kanyang mga naging executive roles sa mga kompanya tulad ng Apromise, itinatag ni Sheila ang Care.com noong 2006, isang platform na nagkokonekta sa mga pamilya at mga trusted caregivers. Dahil sa kanyang pamumuno, lumawak ang Care.com sa buong mundo, naging publicly traded sa 2014 at binili ito ng IAC sa halagang $500 million noong 2020. Ngayon, siya ay isang CEO na ng Proof of Learn, na isang education tech company at co-founder ng Ohio.ai, na isang AI-powered family support platform. Siya rin ay isang angel investor na sumusuporta sa mga promising startups. Ang net worth ni Sheila Lirio Marelo ngayon ay tinatayang nasa $100 million at ipinapakita niyang ang isang Filipina ay kaya ring magtagumpay sa tech industry at magpatuloy na magbigay ng solusyon sa buong mundo. Isa pang kwento ng tagumpay ay ang kay Josie Notori, isang Filipina na nakilala hindi lamang sa mundo ng fashion, kundi pati na rin sa finance. Mula sa Maynila, si Josie ay lumipat sa Amerika noong siya ay 17 anyos pa lamang upang mag-aral ng economics sa Manhattanville College. Nang siya ay magtapos, naging isa rin siyang investment banker sa Wall Street, kung saan siya ang naging unang babaeng vice president sa Merrill Lynch. Sa 1977, nagbago siya ng direksyon at inilunsad ang kanyang sariling brand, ang Notori, na ngayon ay kilala na sa buong mundo. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang fashion line ay naging pambansang pangalan na sa Amerika. At hanggang ngayon, siya pa rin ang CEO ng kanyang kumpanya. Ang kanyang tagumpay ay isang halimbawa ng isang Filipina na hindi lang basta sa fashion nagtagumpay, kundi pati na rin sa mundo ng negosyo at finance. Ang estimated net worth ni Josie Notori ngayon ay nasa $150 milyong. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, isa pang inspirasyon mula sa Wall Street ang dapat nating makilala. Siya si Lilia Clemente, isang Filipina na nagsimula sa pagkakaroon ng simpleng pangarap lang, ngunit nagtapos bilang isa sa mga pinakakilalang leader sa larangan ng global investments. Sa unang bahagi ng 1990, nagpasimula siya ng mga proyekto na nagbukas ng daan para sa mga Filipino at Asian investors. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang Philippine-focused fund at private equity fund sa China. Ang kumpanyang itinayo niya, ang Clemente Capital, ay umabot sa higit $7.5 billion na assets sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tinawag pa nga siyang Wonder Woman of Wall Street dahil sa kanyang husay sa pamumuno at tapang sa mundo ng finance. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang sinusuportahan ang mga Asian American scholars at mga programang pang-edukasyon. Pinatunayan ni Lilia Clemente na kayang pangunahan ng isang Filipina ang Wall Street at mag-iwan ng pamana para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang tinatayang net worth ay nasa $180 milyon. Ngayon, papasok na tayo sa mga nasa pinakamataas na antas ng tagumpay. Sa ikatlong pwesto ay si Diosdado Dado Banatao o ang tinaguriang Father of Semiconductor. Mula sa maliit na baryo sa Cagayan, lumaki siya sa simpleng pamumuhay. Araw-araw lang siyang naglalakad nang nakapaa papuntang paaralan, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya tumigil mangarap. Nag-aral siya ng Electrical Engineering sa Mapua Institute of Technology, kung saan siya nagtapos ng may karangalan. Nang makapunta siya sa Amerika, ipinagpatuloy na niya ang pag-aaral sa Stanford University para sa kanyang master's degree sa Electrical Engineering at Computer Science. Dito rin nagsimula ang malaking pagbabago sa mundo ng teknolohiya. Si Dado ang bumuo ng unang single-chip 16 na bit microprocessor-based calculator at unang single-chip Ethernet controller. Dahil dito, mas naging mabilis at abot kamay ng mga tao ang teknolohiya. Kalaunan, itinatag niya ang Tallwood Venture Capital
na tumutulong sa pagpopondo ng maraming matagumpay na startup. Siya ay isang simpleng batang may pangarap lang noon na ngayon ay isa ng simbolo ng inobasyon sa Silicon Valley. Ang tinatayang net worth niya ay nasa $800 million. Sumunod naman sa kanya ay si Loida Nicholas Lewis na isang abogada at negosyanteng nagmula sa Sorsogon. Mula pagkabata, itinanim na sa kanya ng pamilya niya ang kahalagahan ng edukasyon. Nagtapos siya ng abogasya sa University of the Philippines, Diliman at pumasa bilang top 7 sa bar exam. Nang pumunta siya sa Amerika, siya ay naging kauna-unahang Filipina na pumasa sa New York bar exam kahit wala pa siyang US Law degree. Pagkatapos ay nakapagtapos siya ng Master of Laws sa Columbia University. Nagsimula siya bilang attorney sa US Immigration and Naturalization Service, ngunit mas nakilala siya ng pamunuan niya ang TLC Beatrice International matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umangat palalo ang kumpanya at naging matagumpay ang pagbebenta nito noong 1999. Ang kwento ni Loida ay patunay na kayang manguna ng isang Filipina sa pandaigdigang negosyo. Ang kanyang net worth ay nasa $900 million. At sa tuktok ng listahan, naroon si Susan Ocampo, ang pinakamayamang Filipino immigrant sa Amerika. Isa siyang tech entrepreneur at semiconductor investor na may matatag na pundasyon sa Hawaii at Bay Area. Ipinanganak siya sa Pilipinas at lumipat sa Amerika upang sundan ang kanyang mga pangarap. Noong 1984, naging co-founder siya ng isang high-tech company kung saan siya rin ang naging Chief Financial Officer sa loob ng 15 taon. Sa kanyang pamumuno, lumago ang negosyo at naipublic ito noong taong 2000 na isang bihirang tagumpay sa male-dominated industry. Noong 2007, binili ang kanyang kumpanya ng RF Micro Devices at mula noon ay lalo pang tumibay ang kanyang reputasyon. Hindi pa siya tumigil doon dahil kasama ng kanyang asawa, binuo nila ang Gao Labs, isang kumpanya na patuloy na nag-iinubate sa larangan ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, hawak niya ang posisyon bilang Vice President at Treasurer ng Mayacom Technology Solutions at may 15% ownership. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng individual investors. Ang kanyang tinatayang net worth ay nasa $2.3 billion. Si Susan Ocampo ay patunay na kayang maabot ng isang Filipina ang rurok ng tagumpay sa industriya ng teknolohiya at sa mundo ng negosyo sa Amerika. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang mga Filipino ay hindi lamang umaalis ng bansa para mabuhay, kundi para rin mamuno. Sa bawat tagumpay nila, pinatunayan nila na kaya rin nating makipagsabayan at magbigay inspirasyon sa buong mundo. Pero ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho o magsimula ng negosyo sa ibang bansa, handa ka rin bang iwan ang lahat para tuparin ang pangarap mo? I-share mo naman ang kasagutan mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.